Good morning! Nandito na naman po kami sa OA Ako, Telemagazine, and we're so lucky now kasi ang ka-team natin, aside from Lizelle, is Rico and Doc Ray. Bakit po natin sinama si Rico at saka si Doc Ray? Kasi marunong po sila sa mga pagmamanok, and ngayon po ang bibisitahin natin si Engineer Martin na meron siya ipapakita sa atin na maganda niyang ginawa, yung chicken tractor. Halika na! Hi Martin! Good morning! Good morning po. Pa-istorbo ha! Sige po, babalik lang po natin. Good morning Martin! Kaya kami napunta dito ngayon kasi nakita namin sa Facebook mo yung chicken tractor. Is it really that easy to do, to move around? Eh sabi ko kailangan matesting natin, matingnan natin para maipakita natin dun sa mga skeptical na tao. Kasi I also want to try it for myself para makita ko. Kasi ang feeling ko, if I can do it, if I can use it, kaya na lahat. Sige po ma'am, tingnan po natin. So ito po yung aming layer type na chicken tractor, no? Pakita ko po sa inyo yung mga features ng ating tractor. So simulan po natin sa ating feeder. So yung feeder po natin, ito po yun, no? Ang tawag po namin dito ay feeder silo. So pwede kayo mag-imbak ng patuka dito. Yan, maglalagay tayong konti, no? Tapos gravity, by gravity po, bumababa po yan sa baba. Ayun, nakikita natin, no? Pinutuka na nila, no? Ngayon, dahil ang feeder natin may konting slope, hanggang dulo, umaabot po yan. Ini-scratch na po naman nila yan, bababa yan po yan. Ano Martin, pag umuulan? So mababasa? Pag umuulan po, mababasa. So, minodify po natin yung susunod nating version 2 ng tractor, nilagyan po natin ng takip. In the future po, pwede rin po lagyan ng trapal. Kung talagang malakas yung ulan, lalagyan po natin ng trapal dito. So, yan. Paano naman po, kunyari, umiinom? Dito naman po sa ating drinker, ngayon, meron lang po kaming simple design. May pinto tayo sa loob, pwedeng lagyan ng tubig. Yan. Pero pwede mo rin ilabas yung drinker na yan. Kasi lulusot naman yung ulo nila eh. Opo, sa future po, pwede po natin ilabas. Yan, katulad doon isa, lumulusot na yung ulo, abot niya po sa labas. Mas madali, hindi na tayo a-access sa loob. Plus, hindi sila maglalaro, hindi sila aakyat dyan sa... Opo, hindi nila maapakan yung tubig at hindi nila madudumihan ng kanilang dumi, no? Sa future din po, may mga teknolohiya na po na nipple drinkers na pwede rin po natin i-take advantage. So, makikita po natin, modular po yung ating system na kahit anong isabit natin, maaari pong ilagay. So, dahil ito po yung layer box, meron din po siyang mga laying boxes. Pakita ko po sa inyo dito, no? Ito po yung ating mga laying boxes. Sa gamit po yung pintong ito, iaangat po natin. Makita po natin yung mga kahon, no? So minsan nadudumihan nila to, madali naman pong palitan, no? Tatapon lang natin dito, magiging pataba sa lupa. Lalagyan natin ng bagong dayami. Yan. At ilalagay natin dito. Makita natin, meron siyang mga itlog sa loob, no? Meron siyang dalawang itlog, no? Yan, so kung meron kayong laman, sabihin natin mga 20 perasong manok, lalagyan natin ng 20 perasong kahon, makakakuha kayo ng mga, sabihin natin mga 20 peraso sa isang araw, no? Kung malakas mga itlog o mga 15, no? Depende sa lakas ng pangingitlog ng ating manok. Ano bang maximum capacity niyan? Ang mga manok po, usually po 1 egg a day po yan, no? Yung kanilang peak season ng pangingitlog. So how many chickens? Kasi wala akong alam sa... Yeah. Gano'ng kaluwang. At kung ilan ang pwedeng Si lamanin. Doc Ray po, alam din po niya, no? Anong idea sa ganyang size? Ang ideal niyan is 1 square foot per bird. Oh. So kung gano'ng kaluwang to, engineer? So ito ay sabihin natin mga 4 by 8 feet. So 32. 32. So mga 30 heads 30 heads ng ang layer. Kakasya. Pwedeng-pwede sa backyard. Opo, ito po talaga ay dinisenyo namin sa mga bakurang maliit. Ito po ay tinatawag naming automatic lawn mower. Kung meron kayong damo doon, ang mga manok po mahilig sa damo, araw-araw po igagalaw niyo sila. Sila rin ang libreng magmumow sa inyong garden. At libre pa ang pataba. May itlog pa kayong bukas. Paggabi, paano ma-secure yung manok sa loob? Ayun po, no? So ito pong tractor, meron po tayong retractable na door, no? Pag sa umaga, pwede lang gawing hagdanan, packet sa laying boxes. Sa gabi naman, para walang pumasok na predators, sasara po natin yan. Tatali lang po dito. Yan, secure na sila sa gabi, no? Pwede rin po siyang lagyan ng mga kawayan na roost, no? Para mag-roost sila sa taas, no? So paano naman ito siya nililipat? So, meron po tayong gulong, no, na naka-attach dito. Simple lang, gamit ang hawakan para po siyang lever. Para pala yung folding bike ko. Opo, para siyang ano, no, para siyang landing gear ng eroplano, nare-retract at nailalak, no.
Tapos, dahil mabigat po itong layer type na tractor natin, gumagamit po tayo ng hand trolley. Ito po yung ating hand trolley. Ang hand trolley po ang magsisilbing leverage, no? Sa magsisilbing leverage, iusog lang natin, iangat lang natin sa hand trolley. Yan, medyo na-stuck po dahil sa lupa. Ayan, magaan lang po, no? Tapos, i-move na natin siya sa susunod na grassy area. Katulad dito, grassy na area. Forward natin. Yung mga manok po, sa simula, maninibago sila. So, baka maipit sila. So, katagalan, nasasanay naman po sila. Ayan, no? Tingnan nyo, nasasanay naman po sila. Dahan-dahan lang po, no? Kaya, masasanay din sila na gumagalaw ang kanilang bahay. So, dahan-dahan, dahan-dahan. Tingnan lang kung may naiipit na manok. Pag meron na kayong bagong grass, makikita nyo, paglapag na paglapag ko, tuka ka agad ng grass, to. At saka na-fertilize niya yung land mo, no? So makikita natin, ito yung dinaanan nilang lugar. So makikita natin yung soil dito, dark na, no? At moist na moist, no? At lumambot. Nakikita nyo yung kulay ng soil na to kumpara sa kulay ng soil na walang chicken tractor. Mas dumami yung living microorganisms sa soil, no? Ready for planting na Ready for planting na. Kada galaw, magtatanim sa likod na iniwanan niya. After 4 months, na 4 na galaw niya, 1 per week, makaka-harvest ka na sa likod, babalik na uli siya sa dulo. Just in case may laman na 30 pieces na layer ito. Opo. Gaano po katagal mag-i-stay sa isang lugar bago natin ilipat? Yan, depende po sa density kung tawagin. Kung maximum density siya, siguro half a week lang, no? 3 days, kailangan ilipat siya. Kailangan siyang i-move horizontally para yung poop mass o yung kanyang waste mass sa lugar na yun ay hindi dumami masyado o maging ammonia, no? Okay. Kung wala kayong space horizontally to move, you can always move vertically, no? Paano ka move vertically? May pader tayo dito, naharang tayo. Maglalagay ka ng mulch sa lugar na yan. So, nakita natin, ikumpara natin yung mulch na bago na hindi na tractor sa mulch na tractor. Wala kaming pambili ng shredder dito sa farm, no? So, ang mga manok namin, hindi yan free board and lodging, no? Hindi yan free patuka, hindi yan free rent, no? Nagtatrabaho sila para sa rent nila, no? Gano'n siya katagal dito? 1 linggo po. Gaano katagal bago taniman? So, palipasin natin ng 1 linggo ulit Isang linggo. bago tanimin. So, bali 2 weeks. 2 weeks para makasingaw siya, no? Okay. O kaya, kung nagmamadali kayo, pwede naman takpan ng bagong mulch. Itong effect na to nakuha mo sa 4 na manok lang. 4 na manok lang po yan, no? So, mas maraming manok, mas mabilis. Oh. So, yun yung aking, hindi ko na kailangan ng sensor o kung anong-ano. Gamitin natin ng ilong, gamitin natin ng mata. Pag sobrang pino na, baka malamang ilipat mo na. Pag mabaho na, ilipat mo na, no? So, yun po yung kagandahan ng ating chicken tractor. Yes. Tapos isipyo ng paggamit ng kakayahan ng manok na magbungkal at kakayahan ng manok na mag-produce para ang lupa ay matil o makultivate. Kaya ang tawag po dyan ay chicken tractor. Meron kayong traktora, imbis na diesel, manok powered. Kasi dual purpose to. Meron kang itlog, meron kang karne, Opo. meron ka pa ring worker. Mahal ba magpagawa ng ganyan? Ito pong sistema na to ay ginawa namin pang matagalan. So ginamit natin ay bakal para hindi anayin at hindi mabulok. Ngayon kung tayo katulad ko na walang masyadong puhunan para magkaroon ng marami kaagad, pwede po tayong gumamit ng kawayan at ranging net, no? Yung Doc, anong tingin mo sa size ng butas ng screen? Well, para sa akin siguro, mas maganda, mas pino, para sa mga snake infested area. Opo. Para lang ma-secure talaga yung alaga natin sa loob. Kung mainit, pwede naman po ito, no? Natural insulation found in the environment. Yan. Opo. Ito. Practical talaga. Opo. Pinakamaganda. So sa amin po, nagde-design po kami ng isang modular na unit na natutupi, na i-bolt lang. Pwede kang umupa sa mga palayan. Yung mga palayan po na napaligid natin, nakausap ko po. Pag dating ng tag-araw, since sila ay rain-fed, wala po silang patubig. So, sayang yung lupa nila. Kaysa ma-idle yung kanilang lupa, maglalagay kami ng 10 modular tractors doon, babantayan namin, lalagyan namin ng barracks o silong, at araw-araw igagalaw sa kanilang palayan. Nakatulong na sila dahil natil ang kanila, hindi dadamuhin ng palayan nila, meron pang libreng pataba ang lupa nila. Sa kanila, may renta na sila, may pataba pa sila sa mamumuhunang bata na katulad ko na natatakot sa agriculture dahil malaki ang puhunan, kaya ko nang pumasok. Dito naman po tayo sa aming meat type o broiler type na tractor.
Na-entice po ba namin kayo mag-alaga ng manok? Ikaw, Lizelle, parang Siyempre, na-entice ka eh, gusto ko di ba? So, makikita po natin na ang lugar, ang size ng lupa ay hindi po hadlang sa atin para makapag-alaga po tayo ng manok. At saka bukod po sa meron na tayong pagkain, itlog, na-fertilize rin po niya at saka natitil niya po yung land para po mas maalagaan natin ang ating lugar. Actually, yun yung pinakagusto kong part dito eh. Yes, The way it really serves you, yes. no? So please, as usual, join us on the Facebook. That's the group of Spread Organic Agriculture in the Philippines. And of course, every week, join us here at OA Ako. And as usual, OA Ako.